Kasabay ng midterm election sa susunod na taon, ang kauna-unahang regular election naman para sa Parlamento ng Bangsamoro o yung opisyal na tinatawag sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mahalaga po yan lalo't ang pagtatatag ng Bangsamoro ay bunga ng mahabang pakikipaglaban para magkaroon ang mga taga roon ng mas malawak na pagdedesisyon sa pamamahala sa rehiyon. Unang bunga ng mga peace talk ang dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM na itinatag noong 1989 at binubuo ng Basilan, Llano del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Sila rin ang mga ipinanukalang isama sa ipinalit na BARM noong 2019. Pero sa isang plebisito para pagtibayin ang Bangsamoro, tumutol ang mayorya ng bumoto sa Sulu. Kaya nitong Setyembre lang ay hindi na isinama ang Sulu sa Bangsamoro ng pagtibayin ng Korte Suprema ang constitutionality nito. At dahil sa pagbabago, inihain na ngayong araw ang isang panukala sa Senado para ipagpaliban na naman ang eleksyon sa Bangsamoro. Narito po ang pagtutok ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sinimulan ngayong araw ang filing ng Certificate of Candidacy para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections na kasabay ng 2025 national and local elections sa Mayo. Pero may usapin ngayon ng posibleng pagpapaliban ng eleksyon para sa mga uupo sa Bangsamoro Parliament. Nagkaroon kasi ng kwestiyon kung ilang kinatawan ang dapat ihalal. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law na nagtatag ng BARM, 80 seats sa Parliament ang dapat punan. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, inalis ang lalawigan ng Sulu sa territorial jurisdiction ng BARM dahil hindi ito bumoto para sa ratifikasyon ng batas sa plebisito noong 2019. Ayon sa Commission on Elections, sa halip na 80, 73 na lamang ang ihahalal dahil hindi nakabilang ang 7 district representatives na para dapat sa Sulu. We will conduct the election base doon sa 25. Basta hindi 32, nakasama dapat ang Sulu. Kung paano pupunan yung kabuuan ng 80, dahil 73 lamang ang magiging membro, ay wala sa jurisdiction ng COMELEC yun. Either nasa Kongreso yan o nasa Bangsamoro Parliament. Ang Senado, planong talakayin ang pagpaliban ng parliamentary election sa BARM para matugunan ang issue. Para ma-amyendahan yung mga kailangan amyendahan sa batas. Maliban doon sa kaso ng Sulu, meron din kasing mahigit 100 barangay na may munisipyo pero walang probinsya at walang distrito, partikular karamihan doon sa North Cotabato. Ang BARM ay binubuo ng Basilan, Llano del Sur, Maguindanao at Tawi-Tawi. Sabi ni Garcia, tuloy ang kanilang paghahanda sa Bangsamoro elections. Gusto natin ipakita na hindi naman napapa-apekto ang COMELEC sa mga maaaring ma-file na ganyan sapagkat again, hanggat walang batas na andun yung paghahanda ng Commission on Election. Tatapusin natin itong filing ng candidacy. Sa ngayon, mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad ng kapulisan sa COC filing na magtatagal pa hanggang sa Sabado, November 9. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras.